Yeah. Okay? Because the Bible, si Sister Lai ay lagi nag-aabang sa aka, wala pa din. Sakit. Ay lagi nag-aabang, in-stop ko na yung mga games ko sa sino ang unang character sa Bible ang nag-mention ng worship. Sabi niya, I will worship the Lord. May price ko yun before. Kaya lang ayaw ko gawin ngayon dito. Baka sabihin ni Pastor, namimigay na ako ng pera. The first person in the Bible who declared sa mga tao niya, I will worship the Lord, is no other than Abraham. It is found in Genesis chapter 22 verse 5. Ang sabi niyon, manatili kayo dito, ako at ang aking anak, we will worship the Lord. Wow! Napakagandang halimbawa ng isang ama ay laging magdideclare. Ako po yung nagkikaroon ng guilt feeling, hindi ko na-mention sa aking anak. Every Sunday po yun sasabihin, Dad, saan tayo magsisimba? Kasi wala pa po kaming hawak talaga ng church. At nagkakaroon ako ng guilt feeling. At mamaya po sa third outline, makikita po natin ito. Bakit tayo sa worship is the object. The third one is the word worship is like grace and love. Hindi po siya kayang ipaliwanag ng maraming salita. Yung salitang worship. Bakit po? Ang worship, if you understand po, worship is the occupation of the heart. Look at the person. Nakikita po niya yung puso niya. Worship po ay occupation ng puso. Hindi po yung needs ng puso mo, hindi rin yung blessing na gusto mo, but with God Himself. Yun po yung worship. Si God ang nagahari diyan through the Holy Spirit. Si Pastor Alex nag-discuss about Exodus chapter 20 verse 1-2. Gamitin ko lang po yung verse 3. Sabi doon, Thou shalt have no other gods before me. The context for our consideration, Exodus chapter 20, because ang mga Israelite people, they worship dead idols, kagaya ng kahoy at bato. So, binanggit ng Panginoon na hindi dapat tayo worship sa mga idols. Because ang Israelites that time, ay maraming sinasamba na Diyos-Diyosan. I-apply natin ngayon. Doon tayo sa worship topic. Pakita mo next slide. Ayan. We are not to worship, letter C. Bakit po? Because makita po natin ang bansang Israel ay sumasamba sa maraming Diyosan. In our time, ay ang ating Diyos-Diyosan sa atin ay ang ating sarili. Lalo na kung lagi tayo pinupuring guwapo, pogi. Kahit di naman totoo, ay totoo. No? Just kidding. So, kuminsan ang pera. Minsan sa church, if you don't want to mention, yung malaki ang magbigay ng tithes, pinapalakpakan. Yung hindi nagbibigay ng tithes, naalala ko, daghang mabisaya ito. Daghang. Doon, matot me, huwag kayo magkano pag nagbisaya ako. Naalala ko, hindi naman ito paninira, pero ito yung part. Pag hindi, mayroong mga speaker kasi kapag hindi ka daw nagtatights, hindi ka nag-o-offering, gabaan kayo ng limo. Bitaw. Nakaka-relate sila. Yung hindi po nakaka-relate, pasensya na. Kaya, no? So marami po, pagdating sa pera, business, naka-priority ang business. Naka-priority ang pleasure. Out of town palagi. Pero hindi makapag-share ng gospel. Nagiging idolatry siya. Or recreation of family, nagiging priority ang family. Namaya, bibigkas ko yan, baka sabihin mo, napaka-painful. Kaya ako, transformational message ko yung nais kong i-share sa inyo. Yes, may mga sermon na napapaganda. Encouragement sermon. Laughing sermon, wala kang ginawa kundi tumawa.
Meron ng inspirational na sermon, meron diyang mga topical sermon, at naalala ko nung isang senior pastor ko nag-speak about doon sa problematic sermon. Pinatawag ako sa office niya at kinu-question niya ang aking mga pinagsasabi. At ang sabi